si Lazaro, tagtag ng sugat. Well, ang bahagi ko rito ay yung panyaya na tulungan natin ang mga kapatid natin na nasa kalunos-lunos na katatayuan. Well, kahit kayo na yung magpapasalamat sapagkat ang ating gobyerno ay may mga programa na tumutukoy para iangat ang katatayuan ng mga mamamayan. Mayroon tayong tinatawag na mga programa, may yung tinatawag na Fortis, tawagin. Ay isa lang yun. Kailang kuminsan din ako ay nagtataka ako kasi kahit na may programa yung gobyerno ay mayroon pa rin mga nakikita natin na namamalimos bahagi yun. Kaya kuminsan may katanungan kung nagiging epektibo ba yung programa ng gobyerno. Pero yun ay sa larangan ng gobyerno. Sabi nga ho natin, isa sa mga pag-iinay natin na huwag natin kalimutan na ang pagtulong natin ay dapat ay mayroong pagganap sa kanilang katatayuan. Hindi makasasama. Kasi may mga pagtulong na nakasama. Nakasama doon sa tinulungan, nakasama rin doon sa tumulong. Dapat ay makita natin mayroong laboring aspect para doon sa tumulong at para doon sa tinulungan. Hindi ka dapat inilulubog sa iyong kadalos-lunos ng katatayuan. Kasi kung mapapansin natin, yun din yung hiningi ng mayaman. Maimsan, yun ang term na ginamit. Mabawasan ang paghihirap na dinaranas noong mayaman sa kanyang pagdurusa sa kanyang kinalalagyan. Pagkakataon din na kung saan nawa makita rito natin na sabi nga ho ay yung paanyaya na pinahayaw ni Jesus dito sa talinaga na ito na sa pag-aakala kapag ang isang patay ay muling mabuhay ay mas maniniwala ang tao. Maliwanag na sinabi na Jesus natin na nandiyan ang mga utos ni Moises at ang ipinahayag ng mga propeta. So, ibig sabihin nandiyan yung banal na kasulatan. Nandiyan yung paggabay ng simbahan. Nandiyan din yung patuloy na pagpapahayag upang gabayan ang tao kung tunay na hinahanap ang katotohanan. Sapagkat sabi nga natin ay yung patay na muling nabuhay
nagpakita sa inyo sa panaginip yung inyong mga mahal sa buhay na namatay na, ay isa lang yung ibig sabihin nun, ipagdasal ninyo. Ipagdasal ninyo. Kung nagpakita sa inyo yung inyong mahal sa buhay na namatay na, para kayo takutin, hindi po yun. Hindi po yun mahal niyo sa buhay na nagpakita sa inyo. Kasi bahagi yun. Sabi nga natin ay ang demonyo ay pwedeng gumamit ng anyo ng inyong mga mahal sa buhay para magpakita sa atin. Pero yun lang ang sigurado, no? Kung sakali bang may nagpakita sa inyo, ipinapahintulot ng Diyos na yun ay mangyari sa dahilan lamang natin para ipaalala na ipagdasal sila. No? Bahagi o yun ang sa amin nakita natin. Pero habang tayo nabubuhay sa dibdib na ito, ay dapat din makita natin yung patuloy natin pagtulong sa mga nangangailangan. Kailan yung paanyaya sa atin ng simbahan ng galing ay sana nga po ay, well, yung individual na pagtulong ay pwede yung magawa ng iba. Pero sabi nga ako natin, hindi para sila yung naging dependent. Kasi kapag halimbawa, palagi yung binibigyan, at ang nangyari na lamang ngayon, sa iyo na lamang dumidepende, baka natutulungan natin na sila ay hindi na kumilos. Bahagi yun. At kung susin, ngayong panahon na ito, yung mga humihingi sa atin, ay palagi yung nakikita yan siguro sa mga kalsada, sa kapag kayong bibili ng Jollibee, drive-thru, sa mga drive-thru, marami yung mga nanlilimos. Kumpanya yun, no? Pero kayo makikalimito na nakikita mo sa mga drive-thru, nandun sila, ay bahagi yun. Pero sabi nga natin, mas safe na ang ibigay sa kanila ay pagkain. Kasi hindi natin alam, kapag ibinigay mo sa kanila ay pera, hindi mo alam kung saan nila gagamitin yun. Kasi nga, kung tutusin ay pinuprovide sila ng gobyerno. At kung pagbabasigan natin ay mayroong batas laban sa vagrancy. Bahagi yun. Kaya kung tutusin, kung talagang tutulong tayo, ay kinakailangan din mo magiging organisado. Magiging organisado. Kaya bilang isang parokya, natagawa lang natin ito kapag panahon ng Pasko, ay doon tayo lamang nakatutulong. Siguro, may mga iba pa mga pamamaraan na pwede natin gawin. Pero sabi nga natin ay kinakailangan din ng masusing pag-aaral. Kasi baka mamaya yung pagtulong natin ay nakasama. Hindi nakapunta para umangat ang katatayuan. Ngunit nalulong sa
no? Pagkatapos na tulungan mo, ay dapat hindi nakatulong. No? Kasi bahagi yun ng responsibilidad ng tumulong na ang iyong tulong ay tunay na nakatulong. Hindi ko pwede na tinulungan ko yan, bahala na siya. No? Ayun, no? Bahagi ko yun na huwag natin kalimutan. No? Na sa oras na tayo tumulong, mayroon tayong kaakibat ng pangangalaga na yung ating tulong ay tunay na nagamit upang sila ay umangat sa kanilang katatayuan. Kaya ito yung itulog natin sa harapan ng buong may kapal. Panalangin natin ang mga ahensya ng gobyerno, may ahensya rin po ng simbahan, o mga ahensya ng pribadong sektor, nawa na sila'y gabayan na yung kanilang mga programa at mga proyekto ay tunay na makaangat sa pagkilos. Kaya kung mayroon tayong mga foundation, kooperatiba, kailangan yung kooperatiba ninyo may bahin sa karanasan natin. Kaya idulog natin sa harapan ng buong may kapal. At yun naman yung magpaalala sa atin. Nasaan ang mga Lazaro? Yung ating nalaman, yung dyan sa ating plaza, ay pinag-nilay-nilayan. Pero pinahiripot na po namin yan sa DSWD. Na makita ako, magkakataon. Pero yan, andyan sila, temporary. Pero dapat mabigyan din yan ng solusyon. Kasi hindi naman yan hindi yan tirahan. Yan ay patio ng simbahan. So, pero yun, idalangin natin sa buong may kapal ang mga panalangin na ito at nawa ay tunay na makakilos tayo para maibsan ang hirap ng mga Lazaro sa paligid natin.